tayo ngayon sa fire extinguishing agents. At ito na yung pamamaraan para mapigilan natin yung mga sunog kung saan meron mga flammable substances na medyo mahirap kontrolin, ano? Like mga kusina, may LPG dyan eh. Ano pa? Gasoline station, mga iba pa na nag-ano ng mga flammable substances. Okay? Bonifacio Mirano, okay sir, noted. Cristo Reda, authorized ba sir si Arky pumirma sa FDAS? Hindi. Ang FDAS, ang pwedeng pumirma, PEE and PECE. At yung mga PECE, wag nyo ipipilit na kayo lang. At aawayin ko kayo. Kasi, sabi ko nga, 1980, nagpipirma na ako. Hanggang dumating yung batas nyo, 2004, kaya hindi nyo kami pwedeng pigilan. Okay? Stop yung nonsense na yan. Huwag niyong ipipilit kung ayan yung magka-ano tayo. Okay. So, ito para sa ating kapwa PEE. You can practice because it's in our 7920 and it is in our code. But you have to become experts. You have to learn also the Tugadex na sinasabi ko. Otherwise, kung FDAS lang, kung siya, mababaw yan. Okay, so let's continue on. Pasensya na kayo kasi medyo ano lang ako, highly spirited lang ako dahil itong discussion natin napaka-importante. Tuwing merong nasusunog, marami pa ring namamatay, kaya sinasabi ko na kailangan yung mga nagyayabang dyan na fire protection engineer sila, kailangan talagang alam nila lahat mula FDAS hanggang sprinklers, no? FDAS, air pressurization, Tugadex, extinguishing agents, yung means of egress. By the way, sa means of egress, meron libro si Architect Ching Padilla. Architect Padilla is the building official of Valenzuela. So, maybe you can, if you want to become expert in that, yan yung tatakbuhan mo, saan gaano kalayo dapat yung mga tatakbuhin mo, yung requirements ng fire exits. Yun, may libro siya dyan. Architect Ching Padilla, siya lagi ang kinukuha ng Philippine Association of Building Officials para mag-discuss dyan sa means of egress sa mga sunog-sunog. Okay, so extinguishing agents, no? A substance contained in a portable fire extinguisher that puts out a fire. Yan yung extinguishing agents, no? So pwede mo rin sabihin na tubig is an extinguishing agents, but of course, this is the cheapest water, no? Pero meron kasi tayong mga sinasabing ganyan, agent na ginagamit sa, kunyari, kusina, di ba? Sa kusina, meron kang LPG. Pagka ginamitan mo yan ng tubig, baka hindi mo mapatay yung apoy sa LPG leak, di ba? So, ang kinakailangan dyan, yung malakas. Malakas yan, itong mga FM200, itong mga Inergen o itong mga Novec, lalo na dyan sa mga mga electrical fires, yung class C fires. Kailangan gamitan mo ng mga ganyang klaseng mga pamatay, no? Kasi hindi pwedeng gamitan ng tubig yan. Okay? Various chemicals are used, including water. At times, pero not all the time. Sa class C fire, water is not possible. Sa class B, pwede ka pa. LPG tank, pwede mong lagyan ng LPG spray. LPG spray. Maalala ko dun sa Caltex Refinery dati, yung aming lalagayan ng LPG ay napakalaking sphere, no? Pero nakalagay siya usually malapit sa dagat, no? Ang pang-spray namin doon, pamatay sunog ng LPG spheres ay tubig dagat. So yung sprinklers namin, meron siyang fire pump doon na bumubumba ng tubig dagat para bugahan niya yung malaking tangke ng LPG. Anong laki ng tangke? Naku, siguro nasa mga 16 feet diameter. Basta malaki yung sphere, LPG spheres. May 4 siyang poste, ganun. So, naka-elevate siya sa kwano. Anyway, mga ilan yung spheres na yon. So, we have what we call yung LPG spray facilities, no? LPG spray facilities. It's a fire protection facility para hindi totally pamatay apoy, kasi kung puno yung tangke mo at nasusunog, ay paano pang gagawin mo? Hindi mo naman matakpan yung butas, yung manhole yung nozzle ng tangke, di ba?
So, ang pamaraan mo na lang, isprayan mo ng tubig para sakaling mapatay mo, maano mo. Pero wala na, pag nasusunog isang malaking tangke, uubusin mo na ng apoy yung ano mo. Wala ka namang paraan na takpan yung bunganga niya palalamigin mo lang kasi baka sumabog. Hindi naman sasabog kasi na-design na rin yung kapal niya para hindi sumabog. Okay, best agent for particular hazard depends on several factors. The types of materials involved and the anticipated size of fire. So, yan sinasabi ko, kung LPG laman yan, naku, maselan, di ba? So, fire safety. Different types of fires require different extinguishing agents. Water is used on Class A fire only to remove heat. Dry chemicals are used on types A, B, or C. It inhibits chemical reactions. Wet chemical is used on Class K fires. It extinguishes fire by forming a soapy foam blanket over the burning liquid and cooling the temperature below its ignition point. Sometimes, it can be used on Class B or Class C fires. Carbon dioxide is used on type B or C. It removes oxygen from the fire. It is ineffective on Class A fires because the fire can continue to smolder and possibly reignite. Also, the high-pressure discharge can cause the burning materials to scatter with a Class A fire. Halogenated or clean agent is used mainly on Class C fires, but it can also be used on Class A and Class B fires. These types of extinguishers remove also the oxygen from the fire. Halogenated or clean agent, used mainly on Class C fires. So, yan yung halon nung araw. Halogenated tawag nila. Pero bawal na yung halon But can also be used on Class A and Class B fires as well. These types of extinguishers also remove the oxygen from the fire. So, tandaan natin, usually, i-displace mo si oxygen kasi si oxygen ang nagsusupport sa fire. Diba? Ang problema lang naman, yung pag i-remove mo si oxygen at may tao doon, pati yung tao mapektuhan kasi mawawalan siya ng oxygen di ba? So medyo tricky itong fire suppression Kaya karamihan tubig ang ginagamit. Okay. Fire extinguisher types, combustible metal, Class D fires kung meron kang combustible metals, two primary extinguishing agents, sodium chloride, copper-based dry powder. It extinguishes by smothering burning materials, 6 to 8 feet maximum effective range. So, yan yun. So, iba-iba kung like combustible metal yan. Okay, ito pa. Wet chemical uses potassium acetate as the extinguishing agent. Extinguishes by cooling and forming foam blanket to prevent reignition. 40 seconds discharge time, roughly of course, 10 to 12 feet maximum effective range. Kasi dahil malaki yung apoy, hindi ka pwedeng makalapit, And Class K fires, don't use until after mix extinguishing system has activated. So, yan. May mga siya. So, pagka ganyan, medyo sa supplier ka na mag-inquire para mas Ito, I just put something in here for you to have an initial idea on this kind of extinguishing agents, Okay, clean agent fire suppression system. The clean agent is a fire suppression system whose means of extinguishment does not cause damage in addition to which was caused by the fire itself. So si fire suppression na agent na ito, hindi niya dapat sisirain yung equipment. Okay? Like for example, itong si FM200. Ito yung most popular so far among those extinguishing agents, na medyo halo-halo kasi itong FM200. Ito yung pumalit dun sa halon. When I was a young engineer, halon pang gamit hanggang sa na-discover itong halon na pagka lumabas sa atmosphere, nadideplete yung ating ozone layer. Ano yung ozone layer? Ito yung oxygen dun sa outside of the earth surface dun sa taas. At pag ma-deplete ito, yung sun rays mas matindi ang dating nila sa earth. So it affects therefore the global umiinit ang mundo pag ganun. At parang nangyari rin sa yung refrigerant sa mga car air conditioners, di ba? Meron yung naunang model na
bawal na, pumalit na yung, nakalimutan ko lang yung ipinalit nila na freon something. But anyway, yung nauna is also bad, no? Kasi paglabas niya, it also affects the ozone layer outside of the Earth. So yun, kapareho rin nung Halon na pinalitan nitong FM200. Okay? So ito yung system ng ganito, meron kang dalawang tanke rito na dyan nanggagaling yung agent mo, FM200 agent. At naka-pipe siya, ito makita mo tong orange pipe na ito para mag-distribute siya sa discharge nozzle. No, imbes na tubig dito, yung agent nito, ang may halong CO2, argonite, nitrogen, etc. Kung anong mga mixture na yan, pinaghalo nila para pamatay dyan sa apoy. Okay? At ito yung mga detector mo, yung kulay blue. Ito. Meron kang fire detectors dito, o heat detectors, yan. Papunta sa controller, meron kang logic device. Pag nakadetect dito ng bubuksan niyo yung valvula rito para magde-deluge dito ng agent. So, ganyan lang siya. So, may detector. So, it is specially designed to really put off the fire. Ito sa mga kusina, ganyan sa mga kusina na malalaki, may mga maraming LPG burners, ganyan na yung volume ng LPG na pumapasok doon ay sobrang laki na hindi makayanan lang na tubig ang pamatay mo, no? Kung yung mga sa kusina mo lang sa bahay, takloban mo nga lang ng malaking kumot o malaking tuwalya, patay na yung apoy eh. Pero yung sa malalaking bakery, malalaking mga restaurant, hindi mo kakayanin. Kung maagap ka, baka pwede pa. Pero kung lumaki na, nagliyab na ng malaki, nasindak na yung kusinero doon, patay na. Okay? So, ito nang kailangan mo. Si FM200 ay fire suppression is all known as HFC227. It is a waterless fire protection system. It is discharged into the risk within 10 seconds and suppresses the fire immediately. FM200 fire suppression is found as an active compound as a propellant in medical inhalers. No? This goes without saying that FM200 gas is extremely safe for occupied spaces with the correct fire suppression design. There is a common misconception that the FM200 gas reduces oxygen. This is not true. Okay, FM200 is a synthetic chemical fire suppression gas and extinguishes a fire by removing the free radicals and heat elements from the fire triangle: oxygen, heat, and fuel. Now, of course, hindi pwede si FM200 doon sa mga enclosed areas, no? Kasi pag enclosed areas, may tao dyan, or kung may mga tao dyan, baka pag binuga mo ng sobrang dami yan, mahirapan yung tao huminga, no? So, pero kung ang karamihan naman ng gagawin natin, kung may sunog, tatakbo na ng palayo yung tao, di ba? Kasi gagana na itong FM200. Again, like I said, i-displace niya kasi yung oxygen. Mawawalan ng oxygen yung tao dun na i-inhale niya. So, pag mawalan, baka maapektuhan yung paghinga niya. Okay? So, ayan, FM200 na nakapiping, papunta sa bubugahan niya na sunog, no? This is one system na ginawa ko lang sa internet. At ito, another one from the internet, you would see the agent here, nakapiping siya there, no? Okay. At meron ka ditong automatic shut off solenoid valve. Ito yung sinasabi ko na must always be provided pag nagde-design ka ng LPG gas line. You have to require this automatic fuel shut-off device. It's a solenoid valve that should automatically stop the flow of LPG gas from the supply, no? Nakadetect ng leak dito, tigil na niya. Otherwise, kasi kung hindi tuloy pa rin ang supply ni gas, baka hindi kayanin patayin nitong mga suppression agents. Kung sobrang dami yung lumalabas na gas. Okay, so this is just an illustration on how the suppression system works, no? Yung ginawa nilang mga dilaw yung mga buga para lang maipakita yung paano mag-effect yung gas na galing sa agent.
Ayan, another illustration showing the agents provided in the spatial kitchenera. Okay. At okay, type C naman. Sa type C fire, so ito yung electrical fires, no? Ang gagawin mo dito, ang gamitin mo rito ay meron kang tracer sa loob ng switchgear room, no? Ito yung mga tracers. Makita mo tong red pipes, red piping. Yan, red piping. Okay. Itong mga nozzles niya nandyan. So, in case na nakadetect siya ng presence ng heat, extreme heat, hindi bubuga na ito, bubukas na ito, ibubuga niya para pigilan na niya. Okay? Kasi kung malaking apoy na yan, mahirap po na mapatay. Okay, so anong ginagamit sa ganito? Pwede si FM200, si Novec, brand, mga brands. So, FM200 is a brand, Novec is a brand, Energen is a brand. Of course, nitrogen is not a brand. It's common. It's 80% from the atmosphere, but you just have to have a means to extract it from air. Otherwise, hindi mo pwedeng ibuga yung air kasi mayroong 20% oxygen. So, kailangan ihiwalay mo yung nitrogen sa oxygen in air para pwede mo siyang gamitin pamatay sunog, no? And then, of course, argonite. But, of course, argonite is a little inert gas, but konti lang siya. Sa atmosphere, konti lang siya. Special gas to, no? Hindi katulad ni nitrogen na marami sa hangin. 80% nga siya. Okay, so, sa mga electrical fires, yung arc flash, pag ganitong sabog na, huli na. Huli ka na. Malaking apoy na ito pag ganito na itsura mo. So, kailangan meron kang arc flash detector. Sa electrical practitioners, meron ka dapat arc flash detector, no? O kaya humidity detector. Pag masyadong humid yung loob ng switchgear mo, pwede mo siyang i-preempt na bugahan niya nito para ma-prevent. Okay? That's one, no? Kasi pag naging humid na yung switchgear mo, ang next step, sasabog na ng ganito eh. Okay? At kung sumabog yan, ganito mangyari. Sunog yung mga switchgear mo, busbar mo. So, kailangan meron kang detector, no? Arc flash detector or humidity detector. Pero ako, ang solusyon ko dyan, para nakasigurado, yung mayroon kang space heater o kaya anti-condensation heater para maiwasan mo na may moisture sa loob ng switchgear mo. In that way, maiwasan mo ang arc flash, maiwasan mo ang pagsabog na ganito, no? Okay. So yan, sa mga control console, pwede mo silang lagyan ng sensor at meron ka rin itong FM200 o kaya itong Energen o kaya yung Novec. Yan yung mga tatlong magkakalaban dyan. Okay. At alamin natin yung kalaban ni Novec. Kasi, kalaban ni FM200, yung Novec. What is Novec? 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid. So, is a next generation halon alternative offering outstanding performance, large margin of safety, and excellent environmental profile. Zero ozone depletion potential. So, ito yung sinasabi ko kanina kasi si halon dati, naapektuhan niya si ozone. Okay. 5-day atmospheric lifetime. A global warming potential of 1. Siguro may calibration yung mga nakakaapekto ng global warming na gases, no? A large margin of safety for occupied spaces. Novec 1230 Fire Protection Fluid is based on a proprietary chemical from 3M. So, it is a product of 3M. Alam niyo yung 3M, yan yung mga gumagawa ng mga maraming plastic yan, yung mga lalo na sa electrical, yung high voltage termination, mga kung ano, no? 3M plastics, di ba? They use dodecafluoro to methylphentan 3,1. No? It's ASHRAE nomenclature, the way it is designated in the NFPA 2001 and ISO 14520 Clean Agent Standards is FK-5-1-12. No? So, Novec 1230 fluid offers a unique combination of safety, low environmental impact,
and extinguishing performance, making it the first chemical halon replacement to offer viable, long-term, sustainable technology for spatial hazards fire protection. Ayan, so that's the comparison between the FM200 and Novec, no? Okay, so ito picture ng isang Novec. So ayan yung tangke ni Novec, yung dalawang tangke na yan, tapos may piping din siya, pareho rin ni FM200, no? Yan. So ito brand niya Kide Fire System. Okay. Now, yung Inergen naman, that's the third na common, ano? Na halos nilalaban kay FM200, Novec. Okay, Inergen. So, Clean Agent Fire Suppression. Inergen, a product of Anzol Corporation, is composed of three gases, 52% nitrogen, yan sasabi ko kanina, nitrogen from the air, no? 40% argon, so argonite, no? And 8% carbon dioxide. Inergen systems reduce the level of oxygen to about 12.5%. Di ba yung ating hangin is 20% oxygen. So ide-design si Inergen such that pag binuga mo siya, yung oxygen around the will become only 12.5%. Okay? So which is sufficient for human safety. So ibig sabihin, hindi niya totally di-displace si oxygen. May matitira pa rin na 12.5% oxygen. So binawasan lang niya ng ilan? Mga roughly 7.5% from the 20% na normal presence ni oxygen sa paligid natin, no? But not sufficient to sustain fire. So yung 12.5% is not sufficient to sustain fire. Okay? So yan ang niya. Ang characteristic design ni Inergen.